EDA. Oh, yan talaga ang nasabi ni Congressman Rodante Marcoleta, mga kababayan, nung kanyang nabalitaan na nag-file pala ng panibagong application for franchise. Ito si Joey Salceda para sa ABS-CBN. At take note, mga kababayan, ha, hindi po yan alam ng ABS. Na kung dati-rati, mga kababayan, ay atat na atat ang ABS-CBN na mag-apply ng kanilang prangkisa at hindi sila napagbibigyan. This time around, hindi na sila humihingi, mga kababayan, ang ABS-CBN. Pero pilit namang ibibigay nitong mga congressman sa makatuwid. Ang mga kongresista pa nga mismo, mga kababayan, ang nagpupush para makakuha ng prangkisa ang ABS. Hindi po alam yan ng ABS-CBN na surprise pa sila, mga kababayan. Kaya ang sabi ni Marcoleta, sinungaling ka, Joey Salceda. Dahil alam na alam daw nitong si Joey Salceda, mga kababayan, maliwanag na maliwanag noong nakarang franchise hearing ng ABS-CBN na ito palang ABS ay kinakailangang magbayad ng 1.6 trillion pesos na penalty bago mabigyan ng prangkisa. Penalty po nila yan sa gobyerno, mga kababayan, ha? 1.6 trillion pesos, sabi ng Marcoleta. Kaya nga hindi na sila humihingi ng franchise, mga kababayan, dahil ayaw nilang magbayad niyan Pero eto namang mga kongresista, pinagpilitan, mga kababayan, mukhang lumalabas ngayon na iti-thank you na yung mga penalty ng ABS at mabibigyan na ng prangkisa. Yan ba? Thank you na lang? Wala bang under the table niyan? 1/4 the cost sa 1.6 trillion? Pinakain sa mga congressman? Ewan lang natin. Panoorin po natin, mga kababayan, ha? Sinungaling ka, Joey. Oh, sinungaling ka, Joey Salceda. 1.6 trillion pesos. Wow, laking pera. Dapat bayaran na penalty ng ABS-CBN. At sa statement ng ABS-CBN, sila mismo nagpalabas ito. Hindi nga nila alam na nag-file pala ng prangkisa si Joey Salceda, mga kababayan, na isang liberal party, tuwid na daan. Kababayan, nilutang, mga kababayan. Hindi alam ng ABS na final pala ito ni Salceda. Wow! While we were not aware of Reverend Joey Salceda's filing of a bill to grant a broadcast... While we are not aware... Taga-ABS, hindi naman kami humihingi ng prangkisa dahil baka pagbabayarin kami ng trilyones, sabi ni Marcoleta. Franchise to ABS-CBN today, we are deeply grateful for his support and belief in ABS-CBN's contributions and mission to serve the Filipino public. Ibang klase, mga kababayan, ano? Hindi na humihingi, pilit pagbibigyan ngayon, mga kababayan, ng mga buhaya. Ini Albay 2nd District Representative Joey Salceda, Chairperson ng House Committee on Ways and Means, ang House Bill No. 11252. Isang panukalang batas ito na naglalayong bigyan ng ABS-CBN Corporation ng 25 taong prangkisa. Another 25 years, mga kababayan, na franchise ang ibibigay. So, paano na yung mga penalties nila? Thank you na lang? 1.6 trillion din yun Kung babayaran niya ng ABS-CBN, mga kababayan, ang laki ng maitutulong nito sa ating ekonomiya. Upang makapagtayo, makapag-install, makapag-operate at makapag-mantene ng television at radio broadcasting stations ng kumpanya. Inihain ng legislative measure. Wala tayong kontra, mga kababayan, ha? Kahit pa'y bias ang ABS, basta't bayaran nila ang kanilang obligasyon. Ilang buwan bago matapos ang 19th Congress. Sa June 14, 2025 na nakatakda ang Sine DA adjournment ng Kongreso. Kailangan natin yung free market of ideas. Ito nga, sinasabi natin si Joey Salceda, yung lubak-lubak ang mukha, mga kababayan. Yung maangas pa sa itsura ng kontrabida sa ABS-CBN. Yes, and of course, reporting on events. Lalong-lalo na sa pananaw, sa patungkol sa kung ano ang nangyayari sa ating bayan. At balita natin, mga kababayan, tiba-tiba yung nakapag-invest sa stock market daw, mga kababayan, dahil na times 2 ang kanilang pera in just a matter of announcing dito, mga kababayan. Yung dating 3 pesos na shares per share ng ABS-CBN, naging times 2, naging 6 or 7 na yata, mga kababayan. So meaning, kapag nag-invest ka ng 100 million, naging 200 million agad. Tapos nag-take profit agad daw yung mga investors, mga kababayan. The mere filing lang ng prangkisa. Hindi pa nga yan nag-grant, ha? Filing pa lang. Tiwala naman ang kongresistang maipapasa pa rin ito.
Apat na kaparehong panukala na ang naihain noong taong 2022 at kasalukuyang nakabinbin sa House Committee on Legislative Franchises. Bira naman ako mag-file na hindi naging batas. Wow, kampante pa mga kababayan. Wala daw siyang na-file na hindi naging batas. Taong 2020 nang magsara ang broadcasting station, kasunod ito ng pagboto sa 18th Congress para sa non-renewal ng congressional franchise nito. Oy, ABS, kung gusto niyong bumalik, bayaran niyo. Inyong mga asunto, penalty sa gobyerno. Patas lang tayo dito. Bahala na bias kayo, basta bayaran niyo ang inyong obligasyon. Joey, alam mo, pagka nagkita kami yan, sasabihin ko sa kanya, sinungaling ka, Joey. Sinungaling si Joey Salceda, mga kababayan. Sasabihin ko sa'yo. Si Joey Hindi Salceda. mo man lang tinignan ng records ng ng House. Tingnan mo yung record ng 18 Congress. Kinuwenta ko pa nga lahat ng violation yan kung pag-uusapan inisa-isa ko. Grabe. Sapagkat doon sa Aabot daw ng 1.6 trillion mga kababayan, more or less, sabi ni Marcoleta, ang penalty violation ng abayas. ating Public Service Act, Opo. ang isang utility na nagkaroon ng paglabag, merong penalty na 200 pesos per day per violation. Ganun na pala, 200 pesos. Per box pa yan mga kababayan ha, yung ABS-CBN box. Ilang milyon ang naibenta nila yun mga kababayan, na dapat sana free to air, tapos naningil sila. Kinuwenta ko Opo, halimbawa, Ilang taon na ho nakalipas. ito halimbawa lang, isa sa mga violation niya, in-encrypt niya yung mga programa nila. Ibig sabihin, sinusi. Alalahanin ninyo yung kanyang, may oras pa ba tayo? Baka Opo, humaba tayo. nakalak po sa mga ito. Mahaba Bilis. pa ko. Baka mamaya magalit sa atin ang mga sumubra na tayo. Hindi po, okay po. Tuloy natin yan. In-encrypt nila yung contents nila. Ibig sabihin, Hindi pwedeng panoorin. hindi pwedeng panoorin kapag hindi ka bumili ng black box. Tama kayo. Ito yung, alam mo yung black box. Ang black box, ABS-CBN box mga kababayan. Pati na yung Sky sa ABS-CBN yun mga kababayan. 2,500 pesos per unit. Sabi ko sa kanila, bakit mo ginawa yan? Aha. Yung prangkisa na pinirmahan mo na ginrant sa'yo ng Estado, Free to air. Ibig sabihin, mag-broadcast ka libre. Libre Dapat kahit hindi ABS-CBN box, nasasagap dapat yung signal. naman kanya. Ba't mo? Ayaw nila mga kababayan dahil gusto nila magbayad ka, bumili ka ng black box. Penalty yun mga kababayan, bawat benta nila ng black box. Delivery mo kasi nagbenta ka ng 2,500. Bumili ka ng black box sa raw na hindi galing sa kanila, hindi mo papanood Hindi kasi gagana. black box ka. Kasi dapat black box ng Greedy. ABS-CBN. Tama po. So ilang milyon yung inano niya? Ilang milyon yung kanyang ibinenta? 2,500 bawat isa. Ilang milyong pamilya ang binentahan. Inisa-isa ko ng 200 yan. Pagkatapos yung mag-migrate sila from analog to digital. Opo. Sinabi ng NTC sa kanila, okay, bibigyan kayo namin ng 3 months to migrate from analog to digital. Pagkatapos nito, lahat ng equipment na ginamit nyo, pinahiram nila yung Channel 43. Pinahiram pa, libre na. Dito nyo gamitin para sa ganun makalipat kayo doon. Pagkatapos ng 3 buwan, lahat ng equipment na yan, i-re-export ninyo. Yun ang usapan Pero 3 buwan Opo. ang testing period. Okay. Demonstration period ang tawag dyan. Pero ilang taon na ito na alam ko pa Opo. Yung iba na yung mga detalye nakakalimot. Pero yung iba, pagkatapos, sabi niya ganan, ibenta mo, export. Hindi nila na-export. Binilang ko uli yung mga yan. Opo. Violation na naman mga kababayan. Sabi niya 3 months lang. Alam mo kung kailan tumagal yon? Hindi forman, 4 na taon. Yes. At 3 buwan. Kinuwenta ko na naman yan. Penalty na ano naman. sabi ng NTC? Kasi sumulat sila. Mr. NTC, pwede po ba kami magpalabas ng yung boxing po ng Pilipino tsaka Mexicans? Yung free to air dapat mga kababayan, naningil na naman sila. Bawal yun ha, sa franchise law nila mga kababayan. Dahil free to air yung practice nila. Manny Pacquiao yata Ayan. yun. Opo. Sabi na hindi pwede. Wala pa kayong yung tinatawag na CAS, yung Pay-per-view. yung pay-per-view, wala pa tayong regulasyon. Babayad, Alam mo yung problema kasi, sabing ganon, mabilis ang technology. mabagal. Hindi tayo makasunod yung regulatory, kasi regulatory ang NTC, ang bilis-bilis ang technology. Ang bagal ninyo ganon ang ano nila. Sinisi, Sinisi, ang bagal ninyo Hindi kayo makaabot sa amin.
Hanggang sa dumating yung Pacquiao fight. Sayang At na saka yung yung- ano, parang gano'n po. At saka yung negro, si... Uy, bawal daw banggitin yung word na yung N-word dahil mayroong mga gagalit. Black daw sila, Marcoleta. Pero andito naman tayo sa Pilipinas, di ba? Kawili, ng pangalan kalaban ni Pacquiao. Mayweather! Si Mayweather. Mayweather. Ayan. Opo. Sino? Pati si Aling Junisia, mga kababayan, si Mami D. In-interview doon, nagpunta sa Amerika, may boxing ni Pacquiao. Nabanggit niya, ano daw, pwede mo natin sabihin, yung N-word na negro, sabi niya, yung kalaban niya negro. Napagalitan si Mami Junisia. Hindi naman natin alam na offensive pala na word na iyan, mga kababayan, yung N-word sa ibang bansa. Big deal pala. Sabi ng ganito, huwag kayong magpapaano. Huwag kayong talagang... Magbebenta. Wala pa siya yung... Ano na ba si CAS? Nakalimutan ko. Sumulat sila kunwari ng April 30. Opo. O April 1. Ang laban ng Mayweather at saka ng Manny Pacquiao parang May 15 or something. Nakalimutan ko na. Ito naman kasing kabagalan ng NTC, hindi kaagad nasagot. Okay. Nabawal. Ngayon, nakapagbenta na sila nung fight na yun. Ayun. Naningil na, Million mga kababayan. Maliwanag ha, ng free to air. Wala dapat sinisingil. Naningil. Ang sinabi na hindi kayo pwede. Nung sumagot, 1 linggo na lang maglalaban na, Ang sabi ng ABS-CBN, hindi na po namin pwedeng i-atras ito. Nasingil na po namin sa ganito yung ganito. Nakapagbayad na po. I-refund nyo. Ba't hindi nyo ibalik na lang, hindi ba? Opo. Sa kasakiman nila, Sakim. ay hindi po kanya. Nilabag nila. Walang tuntunin. Nilabag ang batas, mga kababayan. Pinilit nila yan. Kaya nung sinuma ko lahat ang mga bahagi nito na isa lang ang channel nila. Lahat ng kanilang mga program kinonvert nila into channel. Yung isang channel naging 11 channel. Kaya nga, isa lang ang granted na prangkisa na channel, mga kababayan. Tapos, parang kanilang chinap-chap. Sobrang dami na ng channel. Yan ang Isa lang ang prangkisa nila. gagawa ng isang Unfair. channel na buong akala nila makapangyarihan sila. Na ang entitlement nila ay talagang kahit na batas lalabagin. Kami ang batas. Kami Yan ang style batas. nila Binilang ko ngayon lahat ng kanilang violation at minultiply ko sa 200 pesos per day per violation. Alam mo kung magkano nakwento ko? Magkano? 1.6 trillion pesos. 1.6 trillion pesos. Kaya ayaw na nila mag-apply ng prangkisa, mga kababayan, dahil may sisingil sila ng gobyerno. Tapos ngayon, ang Congress, mga kababayan, willing bigyan. Ano na yung 1.6 trillion? Thank you. Wow, laking pera. Mga sasabihin ni Joey Salceda na kumakandidato ng gobernador ng Albay. Sana narinig po ninyo sa mga Joey mga Salceda. mamamayan ng Albay. Hanggang doon na lang. Bahala na po kayo. Anong masasabi niyo dito, mga kababayan, sa bago na lamang kabaliwan sa Kongreso? Post your comments below.